Kami tayo dito nakahanda eh. Nako mga kababayan ko, kala ko ba, sabi niya ganun kanina, tumakbo kayo, kailangan ko kayo. Tumakbo kayo bilang senador para si Inday ay hindi ma-impeach. Siyempre, pag hindi na-impeach si VP Sara Duterte, makakatakbo ito sa 2028 election. Eh mga kababayan, si Digong pala mismo ay hindi pala panatiko ng isang presidenteng babae. GP, bakit? Aba, mga kababayan, ewan ko dito sa Digong na to, na lagi na lang, paiba-iba po ng sinasabi. Kapag sinabi ngayon, bukas iba na. 'Di ba? Ito po yung kanyang pahayag, mga ka-GP Natics. Ayan o. Aliwa-liwanag dito. Sabi niya ganon. Basahin nyo ito January 15, 2021. Ex-President Duterte says women are not fit to be president. Naku po. Former President Rodrigo Duterte on Thursday had declared that the presidency was no job for a woman because of their emotional differences to men and dismissed speculation that his daughter would succeed him next year. This is not for women. You know, the emotional setup of a woman and a man is totally different. You will become a fool here. So that this is the sad story. Mario Cantero, shoutout sa'yo. Diba? Mga ka-GP Natics, kala ko ba, hindi siya panatiko ng isang babaeng presidente. Kaya nga sabi niya nun hindi ko kayang tapusin yung problema sa korupsyon. Maghanap kayo ng isang Marcos, pero ayaw ko ng isang babae. Diba? Sabi niya yun, ayaw ko ng isang babae. Maghanap kayo ng ibang Marcos. Biruin mo, nagpatulong sa weak leader daw, na sinasabi niya, weak leader, pero doon siya nagpatulong. Pero ngayon, mga kababayan, iba na naman ang sinasabi ni Digong. Aba, kailan niyo paniniwalaan ng isang taong ito, narcissistic ata to? Uy, JP, grabe ka naman makapagbintang. Ay, kasi naman, ano ang tawag niyo sa isang tao na kapag, halimbawa, sinabi niya ngayon, bukas iba na naman, sa susunod na araw, iba na naman? Parang ang style ni Digong, mga kababayan, ano to depende sa mood. Pag naka-fentanyl, 'di ba? Astig, mayabang. Akala mo takot sa kanya ang lahat. Pero kapag walang tama, hindi, mabait 'yan si Marcos. Hindi yan makapatay kahit ipis. 'Di ba, Guan Arlis? Benz TV, wala na yan mga Duterte, tae na sila. Nanalo lang naman yan dahil sa mga Marcos loyalists. Kung hindi yan pinakilala ni Amy Marcos, hindi yan mananalo. Mamaya meron pa akong isang dagdag kung bakit sila nanalo, mga kababayan, noong 2016. Eto, ngayon nyo lang malalaman yan, ha? Sila yung mga nagbibintang sa mga katropa natin at sa mga supporters ni PBBM. Pero mamaya, malalaman nyo yan. Diba? Pero ito, mga ka-GP Natics, dati pinaniwalaan ko to Diba? Dati po, nagpaloko ako dito Akala ko talaga, sabi ko, hindi niya gusto na magkaroon ng presidenteng babae. Hindi daw ito fit para sa gawain ng panlalaki. Parang ang dating kay Digong dati, meron siyang diskriminasyon sa isang babae. Ang babae ay pambahay lang. Ang babae ay baka, sorry to tell this, mga kababayan, ang tingintindi ko kasi dati sa kanya, ang sinasabi niya sa babae, ang babae ay pang bahay lang, pang kama lang. 'Di ba? Yan ang style ni Digong Hindi sa akin nanggaling 'yun mga kababayan, pero that is my hindi nanggaling pero that is my assessment. Hindi kasi kung titingnan mo kung paano niya bitbitin at kung paano niya ipaliwanag yung paghawak ng pinakamataas na posisyon sa gobyerno, maliit ang tingin niya sa mga babae. Parang ang mga babae, walang karapatan. Ang babae, walang, kumbaga, hindi ito pinahintulutan ng Panginoon, mga kababayan, lalaki lang daw. O bakit ngayon pinipilit mo si Inday? Kala ko noon, ang babae, pambahay. Kala ko ang babae, pang kama. O, tapos ngayon, biglang-bigla, gusto mo patakbuhin si Inday? Mga kababayan, ano ba ang dahilan kung bakit gusto patakbuhin si Inday? Kasi nga, lahat para mapagtakpan. 'Di ba? Mapagtakpan
pag-usapan yung mga bagay na nahalungkat sa kanilang pamilya. 'Di ba? Ano yung mga yon? 'Di ba takot din sila na mabuksan yung kanilang salin, yung kanilang yaman. Ngayon takot na takot sila kasi merong bank secrecy law mawi-waive dahil sa impeachment trial ni Sara Duterte. Na hindi sila pwedeng makalusot dahil may paper trail ang lahat ng mga transaksyon. Siguro makakaligtas yung mga pinapadala sa ibang mga account. 'Di ba? Pero pag ito ay attached dun sa account nila, wala pong ligtas, hindi pwedeng magsinungaling. 'Di ba? Lahat po ay mahalungkat. Kaya nga sabi ko, ang lahat ng ito mukhang napag-isipan din. Alalahanin natin, sa ombudsman, nandun pa si Samuel Martires, na appointee ni Digong, kaya hindi rin mabuksan ang salin nun. 'Di ba? Ayaw payagan. Dahil confidential is confidential daw. Hindi dapat binubukit-kit, hindi dapat nilalabas yung mga pangalan. 'Di ba? Paano pa naging confidential kung ito ay bubukit-kitin? Sabi ni Martires, mga kababayan, pagdating ata ng June or July, yan si Martires, mawawala na rin yan. Kasi tapos na po siya, mga ka-GPnatics. So, sa madaling salita, mas parang yun lang din yung inaantay ng mga ito, 'di ba? Para kung sakasakali kasuhan si Sara, pati yung ombudsman na hawak, hindi siya kakampihan. 'Di ba, Ma'am Josephine Estrella? Oh. Isa lang naman ang nakikita natin dito kung bakit biglang-bigla nagbago yung mga salita ni Digong. Kasi alam nyo, ito yung unang dahilan. Nung una, ayaw niya sa mga babae. Nagbago. Dahil nga mga ka-GPnatics, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila kayang hawakan sa liig. Akala nila, machuchubibo nila, itong si Pangulong Bongbong Marcos. GP, ang pangit naman ng salita mo, chubibo. Paikutin, chubibo. Gusto nila paglaruan. Kaya nga itong si Inday, tumakas doon sa kanyang sinasabi niya noon na meron siyang tinatakbuhan. Ano yung GP? Hindi ko rin alam kung ano yung tinatakbuhan niya. Sa kanyang bibig nang galing. Na meron siyang tinatakbuhan at hahabulin siya kapag hindi siya nakapwesto sa gobyerno. That is why, mga kababayan, siya po ay nag-volunteer maging Vice President ng ating Pangulo. Kasi he was advised by Manny Villar na kailangan siya ay magkaroon ng pwesto dahil kung hindi, siya ay habulin kahit anong mangyari. Bakit di siya tumakbo bilang presidente? Kasi nga sa survey, mga ka-GPnatics, kulelat siya pang number 4. 4 lang naman ang presidential aspirant doon. At ito nga si Sara ay isa sa mga napipisel ng PDP. Pero kulelat siya. Kaya kung lalaban siya kay Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang kapag-apag-asa. At syempre kapag lumaban siya, alam niya na hindi siya mapoprotektahan. Kaya nagkunwari ang mga ito. Lumapit sa mga Marcos. Dahil yun din naman ang ginawa nila noong panahon ng 2016 na nangako ipapalibing si Apo Lakay para manalo itong si Digong. 'Di ba? Yun ang totoo, mga ka-GPnatics. Nagbago ang isip ng mga to dahil hindi na sila mapoprotektahan ng Pangulo. Paano ka poprotektahan? Kayo ang laman ng lahat ng investigasyon. Pangalawa, mga ka-GPnatics, lahat ng baho nyo lumalabas na. Pangatlo, ang pinakamatindi na dapat nasa unahan ng mga binanggit ko kanina, ang totoo naman talaga, sa nakikita ko dyan, pumasok siya bilang Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos para iligtas yung sarili niya at the same time, maagaw yung pwesto ng Pangulo natin. Diba na hindi po nila magawa-gawa. Kaya ngayon, pinipilit nila dahil nakikita nila si Sara ang may pinakamalapit na pwedeng tumakbo bilang presidente dahil di naman pwedeng hindi naman pwedeng si Pulong. Hindi naman pwedeng si Baste. Hindi rin naman pwede, mga ka-GPnatics, si Digong. Sabi ni Alvarez, pwede pa raw tumakbo. Hindi pa yan. Kasi wala pang jurisprudence dyan. Wala pang precedence ng isang presidente dito sa Pilipinas ay pwede uling tumakbo
mga kababayan. Kasi ang usapan dyan, kapag ang presidente naka-4 na taon na, pwede na itong, hindi na pwedeng humawak ulit ng pagiging presidente. 'Di ba? O kaya, hindi pa yan yung pinapakalat ni Alvarez na pwede pa raw tumakbo si Digong ng 2028. Wala yan. Kaya si Sara ang pinakamalapit, mga kababayan. Ang problema, nag-survey sila. O, inner survey. Wala pong nangyari. Kulelat itong si Sara. Sinabi rin niya ni Gadon, di ba? Oh. Yun. Ang problema. Oh, ito pa isa. Ano bang isa pang dahilan kung bakit nanalo mga kababayan